Ito ay gawa sa kahanga-hanga. fiber at cornstarch. Sa tingin ko, ikaw ay kahanga-hanga. Ang hamon ko ngayon ay kumuha ng isang malaking pakete para sa mababang karbon at pangangalaga sa kapaligiran. At pagkatapos ay maghanap ng limbok paraon na nakasuot ng berdeng damit sa daan at ibigay ang malaking pakete sa kanila. Bakit kailangan ng berdeng damit? Kasi ang berdeng kulay ay tila napaka-eco-friendly. Alam nyo ba? Pumasok na ang ating planeta sa pinakamainit na panahon sa loob ng 128,000 taon. Ang global warming ay hindi lamang nagdudulot ng matinding mga kaganapan sa panahon, gaya ng tagtuyot at pagbaha, kundi maaari ring itong magdulot ng pagkaubos ng ilang mga species at pagbawas sa biodiversity. Ang sangkatauhan ay humaharap din sa iba't ibang sakit at maging kamatayan, at ang pag-init ng mundo ay dahil sa nababalutan ito ng isang mausok na blanket ng greenhouse gases. Ang pangunahing pinagkukunan ng mga greenhouse gases ay ang carbon dioxide na inilalabas mula sa pagsunog ng mga fossil fuel tulad ng karbon at langis. Ang proteksyon ng ekolohikal na kapaligiran ay konektado sa bawat isa sa atin. Nais ko ring ipasa ang ideya ng pangangalaga sa kapaligiran sa mas maraming tao sa pamamagitan ng aking mga video at hamon. Ito ay gawa sa bamboo fiber at cornstarch. Ayon sa mga istatistika, kung mababawasan ang pag-inom ng isang bote ng 550 ml na plastic na tubig, humigit kumulang na 44 gramo ng carbon dioxide ang mababawasan. Kaya gagamitin ko ang eco-friendly na tasa sa halip ng mga disposable na plastic na bote. Sa pamamagitan din ng hindi paggamit ng isang 5 gram na plastic na supot, makakabawas tayo ng humigit kumulang 33 gramo ng carbon dioxide. Bagaman ang tissue ay maginhawa, ang paggawa ng 100 gramo ng tissue ay naglalabas ng 250 to 350 gramo ng carbon dioxide. Halimbawa, bawat pares ng disposable na chopsticks ay humigit kumulang 22.8 gramo ng carbon emission sa proseso ng produksyon. Kaya mas mabuting gumamit ng portable na kagamitan sa pagkain. Ayos, oras na para maghanap ng mga tao na nakasuot ng berdeng damit. Bilang karagdagan sa pagpili ng mga eco-friendly na produkto habang namimili, marami pang mga mababang karbon na nakaugalian sa araw-araw na buhay, tulad ng no waste action at itakda ang air conditioning sa 26 degrees Celsius o mas mataas sa tag-init at huwag maligo ng higit sa 2 minuto. Ang mga kilos na ito ay maaaring magbawas ng carbon emissions at kaya ito ng bawat isa, kahit na ang mga bata. Bakit ka nakasuot ng berdeng damit ngayon? Sabi ng iba. Mas malamig ang berdeng kulay. Nakadepende sa mood. Wala naman akong paboritong kulay. Gray lang. May alam ka bang tungkol sa low carbon? O nakagawa ka na ba nito? Oo, sa ilang pagkakataon, gusto kong uminom ng kape. Ang ilan sa mga bagay ay kaakit-akit na maging sakay ng subway. Linganin mo ako. May iba pang pagkakataon na umaarkila ako ng sasakyan. Ngunit wala akong sasakyan. Paano ang kanyang carbon emissions na umabot ng 39.7? Kung papalitan ito ng electric car, mababawasan ito ng 43.4% ang emission. Ang eco bag ay gawa sa tela. Ito ay matibay at hindi rin madaling masira. Kaya't kapag tinukoy, mas eco-friendly ito kumpara sa plastic bags. Dahil ito ay maaaring ma-reuse. Tungkol sa regulasyong ito, ayos lang. Baby, napakagaling mo, napakahusay mo. Yay! Salamat! Ito ay tungkol sa electric cars at ang recycling. Ito ay isang magandang aspeto. Sa palagay ko, dapat tayong magsimula mula sa maliliit na bagay sa ating paligid. At kung magagawa natin ang bawat maliit na pagkilos na nakatuon sa pangangalaga sa kapaligiran, makakamit natin ang isang malaking bagay kung pagsasama-samahin. Mahusay ang sinasabi mo. Napakahusay. Sa tingin ko ay kahanga-hanga ka. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay hindi kailanman simpleng isang slogan, kundi isang responsibilidad na bumaba sa balikat ng bawat isa sa atin. Ang pagiging driver ng tatay ay isang mahirap na gawain din, na nagsisikap para sa pangangalaga sa kapaligiran. Ito ay isang natural na bagay, hating gabi na ng tag-init. Anong hamon ang gusto mong makita kong gawin? Bilisan mong ipaalam sa akin.